Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. So may mga videong sinubmit sa akin para reakan. Unahin ko ito. Ito nagva-viral to, and dami nang nag-send sa akin ito eh. Ito oh. Napanood ko na to eh, yung dalawang motorsiklo, 'di ba? Tugug. Nakakatawa kasi. Sino daw may mali? Tugug. Tumbling si kuya eh. Now ito sinasabi debatable daw, no? Debatable yung may mga sinasabi na ang mali yung pick up. Tapos may nagsasabi naman mali yung motor. Ako naman, kung akong tatanungin nyo, ang mali dito yung yung mga motor eh. Feeling ko kasi nagkakarera sila eh. Maintindihan ko yan kung ang nadisgrasya dyan ay isang lang. Tsaka may nauna ng motor eh, ibig sabihin, talaga, may chance ka nang mag-minor niyan, may nauna na eh. Nagkakarera sila men eh. Feeling nila makakalusot siguro sila dito. Alam mo yung parang sa tren? Feeling nila makakalusot sila dun sa gap. Pero ito kahit pa sabihin na natin na kung sino sa kanilang mali, ang pag nagda-drive ka, dapat defensive driving. 'Di ba? Yung man palagi may ina-anticipate ka na na hindi magandang mangyayari, 'di ba? Tsaka pag may kanto na ganyan, ugaliin natin yung yung mag-minor na. Yan ang unang nung nag-aaral pa lang ako magmaneho. Yan ang unang inaano sa akin ng tatay ko dati eh. Kasi sometimes pag nagda-drive ka, green eh. Birit pa rin ako, green. Hindi naka-green tayo, papagalitan ako ng tatay ko noon. Kahit na sabihin mong green ka, mag-minor ka pa rin sa kanto. 'Di ba? Mag-minor ka pa rin kahit pa sabihin mong green yung ilaw. Kasi syempre, hindi mo masasabi, may mga matitigas ang ulo, may mga kamote pa rin, no? Kahit hindi pa uso yung term na kamote dati nun. Diba? Pero you know what I mean? Pag mga ganyan, lalo na pag may kanto, kasi ibig sabihin kaya kanto ito, may possibilities na may lumabas na talaga dyan na sasakyan. Irregardless kung ikaw yung may yung tama sa daan, karapatan mo yung daan, pero kailangan practicein natin yung mag-minor. 'Di ba? Pagka ganyan na may liliko. Kasi kung halimbawa kung nag-minor man yan, may time ka para pumreno eh. 'Di ba? Actually, dapat nga sa totoo lang, pag madali namang yan eh. Prenohan yan eh. Kung tama lang yung speed mo. Kasi parang nagkakarera kasi itong dalawa. Halos sabay silang sumalpok eh. 'Di ba? Parang nagkakarera talaga. Anyway, proceed tayo Kung may mali doon yung Ano ito? Dami nagpasa sa akin ito, yung kay Pio Balbuena yung tambay. Sir, ito na yung sample ng packaging. Uy, ganda. Ang laki sa t-shirt to. Hindi sir, sa ano yan? Sa hoodie. Sa hoodie lang, ang laki. Hoodie lang. Ay, hindi pa ito yung sa t-shirt. Iba pa yung sa t-shirt. Iba pa, syempre. Ang laki niya para sa hoodie. Wala pa tayong presyo sa hoodie, pero yung t-shirt, 35,000. Yes. Isang t-shirt. Pero ang laki, ang ganda. Papambili ko na lang ng laptop yun. Ziplock, no? Ziplock. Ganda, ang tigas. Yes, sobrang tibay man. Wag. Kumikinang ina rin. Yes. Foil yung mga niya. Style niya. Ganda. Jet to, bagay ba jet? Ganda ba? Oo. Laki, no? Kumikinang Kumikinang ina, di ba? Ganda guys, Wala pa tayong presyo sa hoodie, no? Wala pa. So, Abangan nila. t-shirt, 35,000. Yes, Pwede na yun. Hindi pa 35. tayo lugi nun? Di. Baka lugi tayo nun. Sige, Feeling ko nang tutrol na lang ito eh. Seryoso ba to?
Parang nantutrol na lang siya eh. Tignan, maganda naman yung packaging. Ayos guys, abangan nyo yun ha. Hindi ako, kung akong tatanungin nyo, hindi naman ako ignorante sa mga luxury item. Nung nabubuhay ang ate ko, may ano naman yon, may mga binibili din yun ng mga signature na damit. Or ano, nakalimutan ko na ako ng mga brand yun, pero alam ko mahal yun eh. Yung mga binibili, yung mga ano. Hindi naman ignoranting ganyan. Pero kung akong tatanungin nyo, pag ganito ang packaging, parang lalo nagmumukhang cheap men eh. Sa totoo lang, hindi siya nakakamahal ng itsura. Kasi ang alam ko pag mga luxury items, nakalagay yan sa, ano 'di ba? Sa paper bag na may parang yung papel, parang onion paper. Tawag doon. Basta ganon. Hindi ganito eh. Pero I don't know kung ano ang trend ngayon, no? I don't know kung yung mga Gucci ngayon, yung mga Chanel ganito. Ganyan ang packaging. Parang wala pa ako nakita. Alam ko paper bag pag binili mo na. Sa paper bag ilalagay. Tama? Hindi ganito. Sa totoo lang, alam mo ang naiisip ko pag mga ganyan, ka-level ng ano to eh, ng tribal, yung mga ganon, yung tribal gear. ng ano pa ba yung mga ka-level ng tribal? Mga jag jeans. Yun ang ka-level nito eh. Pag mga ganyan, hindi ko nakikita ang luxury siya. Kung gusto mong lagyan ng packaging, siguro yung box, no? Alam mo yung box na nilalagyan, yung box, parang yung sa tambay cup mo din, kaya lang flat siya, yun pwede pa. Pero yung ganito men, hindi ito hindi siya nakakamahal eh. Parang lalo siya nagmumukhang mumurahin pagka ganyan ang packaging. Yun ako lang. Diba? Tingnan natin yung packaging ng mga ano ba mga luxury Chanel packaging, Chanel. May packaging ba? Alam ko paper bag yung pag pinurchase mo eh. Chanel. Yan mga ganito. Yan ang alam ko sa mga packaging, yung box, ganyan. Hindi yung pang ano yun eh, pang baryo yung yung ni Pio Balbuena eh. Di ba mga ganyan? Yan ang pagkakaalam ko. Pag luxury. Yung talagang mamahalin. Parang, let's say halimbawa ako mapera ko, tapos bibili ako, tapos may kumikinang-kinang na na dala-dala ako. Hindi siya eh. Yung ganito alam ko mga ganito. Naka-box. Yan. Tingnan natin, ano pa ba yung mga packaging ng let's say Prada, no? Prada. Yung mga mamahalin talaga. Prada. Sabagay bags yun eh. Ano ba ang Gucci. Gucci packaging. Packaging. Ayan box din eh. Mga ganyan din eh Hindi siya yung hindi siya yung parang nagmumukhang cheap yung product. Sabagay, product niya yun. Bahala siyang ibenta kung feeling niya maganda yung kinalabasan. Okay, next tayo, next. Hanggang ngayon may nagsisend pa rin ng Mhm. Just in. Sinend sa akin ni Sir TJ Hashimoto. Tama to dapat. Metro Manila Council passes a resolution for NCR
mayors to implement a maximum penalty standard fine of 5,000. Totoo to. Tama to. For individuals caught illegally dumping garbage in public places. Huwag po tayo magtapo ng basura sa maling lugar. Huwag po sa mga ilog, creek at sa mga daluyan ng tubig. Pero kailangan talaga kailangan talaga lagyan nyo ng pangil yan. Hindi pwedeng sa simula lang yan. Parang yung panahon ba ni Duterte? Hindi panahon ni Duterte eh. Si Noynoy ba? Kasi nagtatrabaho pa ako nun sa sa Victory Mall eh. Yung mga naninigarilyo, pinagmumulta tapos biglang nawala. 'Di ba? Yung pagdudura din, tapos biglang nawala. Dapat istriktuhan nila ito. 'Di ba? Istriktuhan nila 'yan. Agree ako diyan pero 'di ba? Maaring ako pag nahuli ako magpalusot din ako pero wala kailangan 'yan eh. Kasi ang main source ng baha talaga yung basura. 'Di ba? Yan talagang pinaka main source ng Sasabihin na naman 'yan, yung mga mahihirap lang ang mapaparusahan. Samantala yung mga milyon-milyon ang ninakaw, hindi napaparusahan. Anong gagawin natin? Wag parusahan yung Wag parusahan yung tawag dito. yung mga gagawa niyan. Anong mangyayari sa Pilipinas? 'Di ba? Anyway, move tayo. Move on. Kilala niyo si Kiko Barsaga? Si Kiko Barsaga. Ito siya Nakikita ko na ito noon pa. Sa Cavite to, di ba? Ito yung mahilig sa pusa. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Ayokong alam ko na-reactan ko na ito before nung kampanya. Na-reactan ko na yata ito Ayoko naman siyang husgahan na baliw siya, pero maraming lumilitaw kasi na katulad nito, Ito. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Okay, wala na akong boses. Basta, boto nyo ang Kiko Barsaga #1 sa balota. Thank you. God bless. Kiko Barsaga! Kiko Barsaga! Siya si Kiko Barsaga! Alam ko ikaw ay taga-dasma. Dasma. Siguro kaya siya nagusto. Anak ito ng dating politiko din, di ba? Dati. Pero yung the way siya kumilos Barsaga! Mahal siya ng mga tao. Meow, 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 meow. Pero nanalo Nanalo siya sa kakaganyan niya. So meron siyang ethics complaint kasi sa mga pinagkikilos niya sa loob ng kongreso. 'Di ba? Panoorin natin 'to. Pinalaga ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang pambabatikos sa kanyang asal sabay giit na hindi siya nadadiagnose ng kahit anong mental condition.
handa raw siyang maglabas ng medical records kung iuutos ng korte. Kinumpirma niya ring nangampanya siya para maging House Speaker. Nakatutok si Jonathan Anda. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw meow meow, meow 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 meow. Magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Batay sa kanyang mga ikinikilos, kinikwestiyon ang kondisyon ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ng isa sa mga lider ng Kamara. Kumbaga, he is not well. And I think everybody is seeing that. Sagot ni Barzaga, I do not believe that I'm unwell. I've not been diagnosed of any serious mental conditions that Pero, sir, kasi, sir, ganito, no? Kapag ikaw kasi nasa formal na settings, magpaka-formal ka rin. Yes, pwede ko namang intindihin yon ano, na mali mo, jolly ka lang talagang tao. Di ba? Yung personality mo, ganun talaga. Pero, sometimes may lugar yan eh. Di ba? May lugar yan eh. Yung pag-akto ng ganyan, kung halimbawa, nasa bahay mo ikaw, ano, at yung wala ka naman sa trabaho, 'di ba? Yung trip mong gawin, pero sometimes kasi may yung lugar na pinupuntahan mo or yung lugar na pinagtatrabahuhan mo, nagde-demand yun ng professionalism eh. 'Di ba? For example nga, ganito eh, no? Kung sabi niyo nagpapakatotoo lang yung tao, 'di ba? Kasi parang ganito, no? Sa kongreso, may dress code 'yan, 'di ba? Hindi mo pwedeng sabing nagpapakatotoo ka at ang susuotin mo lang diyan t-shirt at shorts lang. Ganito ako sa bahay eh. Ganito hindi rin. Kasi may ano 'yan eh, may dress code 'yan eh. Para alam mo 'yon, makita talaga ng mga tao na kagalang-galang kayo diyan. Kasama din siguro yung pag-uugali doon. 'Di ba? could lead me to be unable to be fit for service. Kasi kaya naman niya magsalita ng kaya niya naman magsalita na maayos eh. 'Di ba? He is not well. And I think everybody is seeing that. sagot ni Barzaga, I do not believe that I'm unwell. I've not been diagnosed of any serious mental conditions that could lead me to be unable to be fit for service. I still deeply respect him, though I think that he is wrong in saying that. tinanong si Barzaga kung handa ba siyang maglabas ng medical records. That will set a bad precedence if we do that. Medical records are purely confidential, so unless Bukas siya there is Hindi. a court order for me to submit, The way siya magsalita, matalino naman eh. Diba, yun lang talagang yung kakatwang kilos niya lang talaga. once I am questioned of my sanity and my ability to properly serve the people of my district, then I will submit a medical record. Handa naman daw si Barzaga kung magpasya ang House Ethics Committee na tanggalin siya sa pagkakongresista. Sasampahan kasi siya ng reklamo ng mga kongresista dati ng kapartido sa NUP o National Unity Yun ang masakit, no? Dati mong kapartido. dahil sa umano'y misbehavior o hindi tamang asal. Kabilang dyan ang mga post online tungkol umano sa kalaswaan, pambabastos sa ilang opisyal ng gobyerno at post na tilaan nila nag-uudyok na sunugin ang Kamara Tinan niyo Ano sabi? ng gobyerno at post na Naintindihan kong galit kayo, pero kung susunugin nyo ang kongreso, bigyan mo sana kami ng oras para evacuate ang mga workers. tilaan nila nag-uudyok na sunugin ang Kamara. Important documents Tinan doon. niyo nga ito mga pinapakita niya. Yan ba kilos siya ng matinong congressman? Under the House Ethics Committee rules, I don't think I could be held liable for postings that I made before I became a member of the House of Representatives. I'm willing to lose my position as a House representative if the Ethics Committee deems it necessary and just. Kinumpirma naman ni Barzaga ang sinabi ni Puno na pumasok siya kahapon sa kwarto ni Majority Leader Sandro Marcos at nangampanya para maging House Speaker. Pero itinanggi niyang nangongolekta siya ng pirma at nag-aalok ng Deputy Speakership sa mga susuporta sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Ano ba nangyayari sa mga tao? Ba't binoboto yan? Pero mga kababayan ko, kasi hinangaan ito dahil parang tinira niya si Romualdez daw no? Pero
hindi porket tinira niya yung ayaw natin or ayaw nyo, doesn't mean na na gagawin nyo ng hero yung tao. Pero at the same time, naiintindihan ko din yung mga tao kung bakit bumuboto ng mga ganitong uri. Diba? Halimbawa, binoboto mo yan. Ang mga nananalo, mga kakatuwang kandidato Katulad nila Robin Padilla, Lito Lapid. Ito, di ba, si Kiko Barsaga. Partially naiintindihan ko din kasi alam mo yung pagiging sawa ng tao sa isang trapo. Yung traditional politician. Di ba? Aminin nyo din sa sarili nyo, sawa na kayo sa mga ganun yung mabola. Di ba? Tingin ko isa yan sa mga reason kung bakit nanalo si Duterte nung pagka-presidente dati. Kasi tayo lahat, kahit ako, admit ko sa sarili ko na sawa na ako dun kasi sa yung mga pamamlastik ng politiko, nahalata mo na pagka nagsalita na ito ay para sa bayan, ito ay para sa mga mahihirap pa. Para pag narinig mo ng ganun parang tangina bullshit na naman to Pag nakaupo na naman ito, kaya hindi mo masisi yung mga tao na iboto si Duterte Kahit pa sabihin mong, let's say, debatable naman kung si Duterte ba ay mabuting presidente o hindi. Pero whether you like it or not, binoto si Duterte sa pagkakaalam ng tao na pagiging totoo yun. Kasi bago yun yung style ni Duterte na yun Kasi na-lose na yung trust ng tao bumoto ng isang congressman na matalino, disente, kagalang-galang ang itsura. Dala na yung tao kasi sa ganun Kasi every time na bumuboto na lang na ganun, wala nangyayari sa Pilipinas. 'Di ba? Kaya yan tuloy. Ayoko niyan. Let's say halimbawa may isang congressman dito na na maayos magsuot, tapos kagalang-galang magsalita. Dahil sa past experience natin sa pamumuno sa Pilipinas, ayoko na diyan. Yan na naman na iboboto natin. 'Di ba? Sugal tayo dito kay Kiko Barsaga o kay Robin Padilla kasi nakikita ko parang iba ito 'Di ba? Boto natin si Duterte, totoo to 'Di ba? Palamura siya katulad siya ng tatay ko Mga ganun kasi ang naano natin naiisip natin during botohan. 'Di ba? Kasi parang na-stereotype na natin na pagka nakabarong at mayaman kumilos at magalang magsalita, automatic buhaya na yun 'Di ba? Wala Ang mga Pinoy kasi naghahanap din kasi ng hope. Kaya kung ano yung nakikita nilang bago, yun ang iboboto nila, yung kakaiba. 'Di ba? Pero yan ang nangyayari, nagsasuffer yung Pero nakikita ko naman, the way naman siya magsalita, mukha naman siya matalino. Talagang may tawag diyan yung eccentric ba? Tama ba yung term ko? Eccentric? What do you mean by eccentric? Eccentric. Meaning. Unconventional and slightly strange o eccentric nga. Tama. Unconventional behavior daw. Anyway, proceed tayo Ito, natawa ako dito play natin. Wait lang Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinipid, substandard o tahasang hindi Binago ko lang yung connection. ang ilang flood control projects sa La Union ayon sa DPWH at Independent Commission for Infrastructure. Ginagawa pa lamang ang isang proyektong idineklarang tapos na. 100 milyong piso ang halaga nito pero ang mga tubo na diskubring peke.
Iniwan ng wang ang isa pang proyekto kaya itinuturing na itong isang ghost project. At nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Galit at dismayado si DPWH Secretary Ba't ganun? Ano nangyari? Yan na natin. Dito. Bayan ng Bawang at Tubao sa La Union kaninang umaga. Kasama ni Dizon sa inspeksyon si Special Advisor and Investigator ng Independent Commission for Infrastructure na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Unang pinuntahan ang DK at RIPA. Ayan na yung mga tubo. Bawang. Nagkakahalaga ang proyekto ng halos 180 million pesos na ayon kina Dizon, inaward sa kumpanyang Silver Wolves. Dapat ay noong Marso pa natapos pero inabutan kanina ang mga trabahador na abala sa pagtatayo ng proyekto. Minamadali dahil sisilipin. Kalihim ang nadiskubring pekeng tubo na parang idinikit lang sa lupa. Ayon kay Magalong, dapat ay nasa 2 metro ang haba ng mga tubo. Pero sa kanilang nakita, halos wala pa ito sa isang talampakan. Ang purpose kasi neto, di ba? Ibabaon sa lupa yan eh. Para pagka halimbawa hinarang ng tubig, dyan, parang dyan lalabas. Yung mild lang yung paglabas niya. Pero ito, halatang wala talaga ito. Hindi yan tagusan, no? Props lang. Anak lang mga tao. Nakitaan din ng sira ang ilang bahagi ng dike na umano'y bunsod ng pag-ulan. Pinuna rin ang mga ginamit na substandard na bakal at tie wiring sa proyekto. No doubt, kailangan ng flood control dito. So ngayon, ang ginawa namin ni Mayor BNG dito, tinitingnan natin yung quality ng gawa. No? We want to check kung clearly hindi to ghost. No? Kasi nakikita nyo naman, may proyekto. Pero mukhang, base pa lang sa observation namin ni Mayor Benji, mukhang napaka-substandard nito. No? Ang malala, wala pang may pakitang plano ng mga nasabing proyekto. Meron kaming nakikitang mga pattern, no, ng either ghost or yung substandard talaga. Ang isang napaka-importanting pattern na nakikita natin, halos lahat ng nabisita natin mga proyekto, walang maipakitang plano sa atin. Kasi naman, Basis eh. yan ay minamadali naman na kasi yan. Sa totoo lang, wala nang plano-plano yan. Kasi, kasi di ba nag-check na kayo eh. Na di ba dapat reported tapos na yan. Tapos hinahabol nila. Di ba? Hindi natin ma-assess yan ng mabuti kung wala tayo Nabulaga nyo. nagbabasehan. At yun gagi ang plano. We're going to declare this as a crime scene. Isa-secure namin to. Kung sakaling merong mag-intrude dito, kakasuhan din natin. Binisita rin ng isa pang flood control project sa barangay Anduya, Tubao na nagkakahalaga ng 50 million pesos at may lawak na 500 metro. Tinipid daw ang proyekto. Maliban dito, may nadiskubre ring ghost project sa barangay Ngayon lang hinukay oh. Tapos madat ng nakatiwangwang lang ang hinukay na lupa para sa gagawin sanang proyekto. Ayon kay Magalong, inilapit ito sa kanyang opisina magmula noong naupo ito bilang ICI Special Advisor. Sa ngayon ay ongoing na ang verifikasyon ni Magalong patungkol sa mga detalye ng proyekto. Sa buong Region 1, umabot sa 851 ang nakalistang flood control projects na may kabuwang halagang 39.3 billion pesos. Ikaapat ang rehiyon sa may pinakamataas na kabuwang halaga ng pondo para sa flood control project sa bansa at ikalima naman sa dami ng proyekto. Iniutos na ni Mayor Magalong ang pagsuspindi sa mga binisitang proyekto habang patuloy pa ang masusing investigasyon sa mga maanomalyang flood control projects. Questionable nga yung technology na ginamit, no? Considering na nakita nyo naman sa ibang mga lugar, consistent na talagang buhos, di ba? Pero dito, parang stone masonry naman ang ginamit. Bakit hindi consistent yung technology na ginagamit? Teknolohiya. Iba. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Well, wala tayong dyan. Wala tayong masasabi. Pero sana may managot, no? May managot. Yung ibabalik yung pera, feeling ko malabo. Maliban lang kung i-liquidate nila lahat ng assets, no? Lahat ng pag-aari nung nagnakaw. Pero hindi na 100% maibabalik yun eh. Siyempre yung iba doon, nagastos na sa luho eh. Halimbawa, yung trip sa abroad, mga ganon, nagastos na ng anak,
Hindi na ano yun eh. Hindi na ma-recover eh. Kaya talaga dapat parusahan yan. Hanggat maaari nga, dapat death penalty yan eh. Alam ko plunder yata sa lumang batas, death penalty eh. Tama ba ako? Plunder Philippines. Alam ko death penalty yan eh. Tapos, 'di ba, ano lang, inalis lang yung death penalty. Ayun, no, Anti-Plunder Act 7080. The law originally imposed death penalty for plunder. Kung ibabalik ang death penalty, ano to eh, maganda itong parusa sa plunder eh. Kasi pag plunder kasi, kasi 'di ba ang argument pagka nag-death penalty, ang mabibitay lang diyan yung mga ano eh, mga mahihirap eh. Eh pag plunder ang kaso mo, imposibleng may mabitay na mahirap diyan. 'Di ba? Kaya pwede 'yun, ano, pwedeng ibalik sana. Anyway, 'di ba? Sana mapanagot lang yung mga sangkot. At wag na ipardon katulad ni Erap dati pinardon. Nakatakbo pa ng mayor ng Manila, 'di ba? Anyway, yan lang po muna ang ating pag-uusapan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye.